So ito po yung paraan ng paggawa ng ating class program, no? So ginawa ko lang po siya sa PowerPoint, madali na lang po to para ma-edit. So ito po siya, sa PowerPoint na lang po siya. So mapapansin nyo picture lang po siya. So alamin natin kung paano po ito gagawin. So una po sa lahat, kailangan na-download nyo na po yung template ni Ma'am Yutok. Yung sa Excel, ayan. So open nyo po yung Excel, kunyari tapos na po, 'di ba? So ayan po, naka-Excel na po yung class program nyo. Ngayon, ang susunod natin gawin, isi-save natin to as PDF. So, file, save as PDF. Piliin nyo po yung PDF. Bakit PDF? Sige po, mamaya malalaman natin. So, i-rename nyo lang po. Kunyari, i-rename po siya as, yan, Ma'am Jo. Ayan. Tapos, save as PDF. So, yan, nako-convert na siya into PDF. So, exit ka lang po. So, pag na-convert nyo na po siya into PDF, siguraduhin nyo po, alam nyo po yung file name, ha. So, nandito lang po sa desktop, di ba? So, ngayon, ayan. Tingnan natin kung nasaan na yun. Ito siya, oh. Ito siya. So, tabi-tabihin nyo na lang para hindi kayo malito. So, yung PDF, gagawin natin siyang picture. So, paano natin gagawin picture yun? Punta lang po kayo sa isang website, sa Chrome. I-type nyo po, I love PDF. So, click nyo lang yan. And then, ito po yung, yan, yung una, yung kulay pula, I love PDF. Open nyo po yan. Hanapin nyo po ngayon yung PDF to JPEG. JPG. So, para ma-convert siya into picture. So, ngayon, PDF kanina na class program, idadrag nyo lang po dito sa website. Ayan. And then, click nyo po itong sa baba na convert to JPG or JPEG. So, yan. Makikita po kayong download JPG o JPEG. I-download nyo po ngayon yan. Kapag na-download na, hanapin nyo po yung file kung saan na-download yon. Ayan yon. Tapos kailangan natin po siyang i-extract. So para hindi kayo malito, ilagay nyo na lang po siya sa desktop. So cut and then right click dyan sa desktop, paste. And then kailangan na natin po siyang extract. Right click and then extract here. So ayan na po siya. Ayan na. Lumabas na po yung dalawa. Kasi parang dalawang page po yung ginawa ni Ma'am Yutok. So yung first page po, sa first page po kayo magka-crop. I-crop po ninyo para mahulman ninyo yung tamang sukat. So paano gagawin? So yan yun, di ba? Yung unang page. So right click niyo lang po yan, open with Microsoft Office picture. Tapos auto, para maganda, gumanda yung image niya, autocorrect. And then pindutin ng edit. And then, yan, pwede na po kayo mag-crop dyan. Crop nyo po yung tamang hulma. Alright. Yung tamang sukat. Crop lang tayo dyan. Pagkatapos dyan, click OK. Dito sa right side. Ayan. Ayan, okay. And then, huwag kalimutan mag-save, ha. Ayan, save. O, pagkatapos ng save, doon na yan, nasa desktop na po yan. So, yan, naging picture na po yung ating class program. So, ililipat natin yung picture na class program dito sa PowerPoint. So, ito na po yun, no? So, ganito magiging itsura niyan. So, paano ang gagawin? Ganito po. So, i-click lang ang file and then insert. Insert nyo yung picture na class program. Ayan. Yan yun. Final, Ma'am Jo. And then open. So yan na po yung picture. So i-drag-drag nyo na lang, i-adjust nyo na lang, na-adjust naman yan. Pagkatapos, ito pong apat na I think border to. So naka-default naman na to. So i-cut nyo lang siya para mapunta sa unahan. Then pagka-cut, then pindutin ng paste. Ayan, nasa unahan na siya. Then pwede na kayong mag-adjust ng inyong picture ng class program. So sukatin nyo lang doon sa tamang laki o sa tamang sukat. Adjust nyo rin yung kung masyadong lagpas, adjust nyo rin yung border lines. And then again, pwede nyo rin pong i-adjust yung mga border lines kung lumalagpas or sumusobra or kulang, pwede nyo po siyang i-adjust. So kung gusto nyo po ng simple, yan lang po. Pwede nyo na po itong i-print, ganyan. Ngunit kung gusto nyo naman ng konting arte o gagawin natin transparent yung inyong picture na class program. So first step dito sa first slide, so i-paste nyo lang dito yung class program. Okay, so banatin hanggang sa masakop niya lahat ng A4 na size. Yan, stretch nyo lang siya. Next step is punta kayo sa insert and then shape. Tapos hanapin nyo yung rectangle or square and then drag nyo lang din yan hanggang masakop ang buong A4. So ganyan na itsura, di ba?
right click lang kayo dyan and then send back. Okay, tapos itong picture nyo po, right click din, then cut. And then, tapos ay i-right click yung blue and then format picture. Then hanapin po ang picture texture fill. Ayan, i-click nyo po yan. Picture texture fill. Alright, pagkatapos lalabas na po yung transparency. So i-adjust nyo po yung transparency into 28 ha, 28 po. O 28. Pagkatapos close. Alright, close. Then okay na po, transparent na siya. So right click or copy nyo yan or cut nyo yan and then punta kayo doon sa second slide and then paste. Haya na, naka-transparent na po siya, naka-transparent na po yung picture nyo. So ayun, mas maganda yung effect niya pag naka-transparent po, di ba po? So again, pwede nyo po siyang i-adjust. So para po pumatong yung apat na border lines, pwede nyo po siyang click nyo yan and then cut, then right click ulit, paste. Ayan, nakapatong na po siya. Ayan, adjust na lang po kayo dyan and so on. Pwede nyo na po itong i-print. Then this time, save nyo siya as JPEG or picture. So file, save as, and then dito sa baba, hanapin po ang JPEG ha, para maging picture siya. JPEG. Drag nyo lang siya pababa, hanapin ng JPEG, JPG. Okay, so save. So ilagay nyo sa desktop para madaling mahanap. O, pwede nyo rin i-rename, halimbawa final. Ayan. Tapos piliin po ang current slide only current slide. Ayan, so, nakasave na po siya as picture. And then pag nasa desktop na siya, so right click nyo lang po siya. Ayan na po siya, di ba? Ayan na yung outcome o yung finished product. So right click nyo po siya para ma-print. Hanapin nyo po yung print. Ayan, tapos pili na po kayo ng desired ninyong size ng bond paper. A4, tapos pindutin nyo po yan sa baba, yung fit. Fit. Alright, and then pwede na mag-print. That's all. Thank you so much. So ito na po yung ating finished product. Thank you.